ating mga bisita. Welcome po dito sa CCF Imus. At alam niyo po, tuwing nakikita ko ang ating mga kapatiran, talaga namang nagagalak ang aking puso. Ang tanong, nagagalak din kaya kayo? Tuwing linggo? No? Honestly, praise God. Bakit? Sapagkat mabuti ang Panginoon, no? Tapat ang Panginoon sa atin, at ngayong umagang ito, hinayaan niya tayong magpuri, no? At magpasalamat sa Kanya muli. Colossians chapter 4, verses 7 to 18. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Colossians chapter 4, verse 7 to 18. Alam niyo po, itong ating pag-aaralan ay ang huling talata o huling mga talata sa libro na ating pinag-aaralan. Ang aklat ng mga taga-Kolosas. Ang ibig sabihin, ngayong umaga pong ito, tayo ay magsasara. Hindi po ng pintuan, ano? Tatapusin po natin ang ating pag-aaral sa librong ito. At napakahalaga na ating malaman ang kahalagahan nito sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Marami po tayong natutunan sa librong ito. Tama po ba? Amen? Amen? At alam ko po na sana ay hindi lamang natin natutunan, kundi ang mahalaga yun na i-apply natin sa ating buhay. Alam niyo po, sa kada katapusan, meron ding simula. No? Ayan po ang gusto kong mangyari sa bawat isa sa atin. Tatapusin natin ang pag-aaral natin sa aklat ng Kolosas. Ngunit ang dalangin ko po ay sana may simulan din tayo sa ating personal na buhay. Lalong-lalo na po yung ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Maging umpisa lang po sana ito ng ating bagong buhay kay Kristo. Yung ating talata na babasahin ay sa tingin ko po, maraming mga tao na nagsasabi, ito yung verses na nakakatamad. Ano? Kung inyong nabasa, ano ba naman itong mga pangalan dito? Ano? Yung mga nabanggit na pangalan, talaga namang, kumbaga sa English, tongue twister names. No? Kung ikaw ay buntis, no, at ikaw ay manganganak ng lalaki, sa tingin ko ay hindi mo ipapangalan sa mga makikita nating pangalan, ng mga kaibigan ni Pablo. Kaya siguro karamihan ay hindi na masyado binibigyan ng pansin ang huling bahagi na ito ng aklat ng Kolosas. Pero alam niyo po, mga kapatid, naniniwala po ako na ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay may inspirasyon ng banal na spirito. Hindi po yan naandyan dahil naisulat lang. Hindi po. Naisulat po yan upang gawin ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Upang malaman natin ang katotohanan patungkol sa Kanya. Sabagay, no, tayo po ay naniniwala na ang Biblia ay isinulat ng banal na spirito ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng mga manunulat. Kung mapapansin niyo po ang Biblia, iba't ibang tao ang nagsulat, ngunit merong iisang layunin. Kung titingnan niyo po ang Biblia at inyong pag-aaralan, iba't ibang tao, iba't ibang background, iba't ibang personalidad, ngunit iisa ang tinitibok ng kanilang mensahe. Sa totoo lang po, kailangan din natin malaman na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. No? Hindi lang malaman, kundi paniwalaan. Sa bahaging ito, makikita natin yung mga kaibigan ni Apostol Pablo. Yung kanyang mga companions. Nung siya po ay nakakulong sa Roma. At siguro po sa ating buhay bilang isang Kristiyano, malalaman natin na kailangan din natin ng mga taong katulad nito, katulad ng mga ito sa ating buhay. Christians need Christians. Naniniwala po ba kayo doon?
More than we need Christ, we also need others for us to grow in the knowledge of Christ. Katulad po ng sinasabi sa Proverbs, iron sharpens iron. Ganon din po tayo. Sabi din po sa Ecclesiastes, chapter 4, 9 to 11, panimulang talata lang po sa Ecclesiastes. Sabi dito, two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him. Ano pong ibig sabihin yan? Nais po ng Diyos, nais ng Panginoon, na ang kanyang mga anak ay maging konektado sa bawat isa upang magpalakasan at huwag mapanghinaan. Nakakita na po ba kayo ng Kristiyano na laging nag-iisa? Nakakita na po ba kayo? Alam niyo po, kung kayo ay tunay na mananampalataya, kung kayo ay tunay na Kristiyano, maiintindihan ninyo, no? Ang kahalagahan na ikaw ay kasali sa isang pamilya, sa isang fellowship, sa isang grupo ng mananampalataya, upang ikaw ay mapalakas, upang ikaw ay magpursige sa iyong pagkakilala at sa iyong relasyon sa Panginoon. Dahil kung ganun ang Kristiyano, ako'y naniniwala, no, na hindi po magtatagal ang ganung Kristiyano. Bakit? Kasi ako ay talagang convinced na kung ano ang ating ginagawa dito ay practice lamang ng ating gagawin sa langit. Gagawin natin sa langit, tayo po talaga ay magfe-fellowship. Pupuri sa Panginoon, aawit sa Panginoon, at magkakasama-sama tayo bilang isang pamilya, bilang isang samahan. Kung ano ang ating ginagawa dito, ay siya rin namang gagawin natin kapag tayo ay nasa langit. Na imagine ninyo, nasa langit ka na at ikaw ay loner pa din. No? Wala kang kaibigan. Lord, ayoko makipag-usap sa'yo. Ano? Wala pong Kristiyano na nag-iisa. Sa kabanatang 3 ng Kolosas, kung maalala po ninyo, yan po ay itinuro ni Pablo na ang kahalagahan ng relasyon natin sa kapwa-tao. Relasyon sa asawa, sa anak, sa magulang, no? Relasyon sa ating mga boss, relasyon sa ating mga tauhan. Aminado po si Pablo na kailangan din niya ng tulong at presensya ng kanyang mga kaibigan. Dahil sa pagkakataong ito, nung isinulat niya yung libro ng Kolosas, nasaan siya? Nasa kulungan. No? At aminado po siya na kailangan niya ang kanyang mga kaibigan. At kung titingnan natin ang ating talata, noong nakakulong si Pablo sa Roma, may mga naging kasama siya. At binigyan tayo ng magandang larawan ni Apostol Pablo kung sino-sino itong kanyang mga kaibigan. At yan po ang ating pag-aaralan. This is not actually a preaching, but actually a character study on the life of the people or companions of Apostle Paul. Hindi lang buhay, kundi titignan natin yung kanilang puso. Upang sa ganon, tayo ay matuto rin kung paano natin ipamuhay ang ating natutunan sa mga nakaraang topic. Sa tingin ko, ito yung isang way ni Pablo upang sabihin sa mga taga-Kolosas, ito ang tunay na testamento. Itong mga ito, buhay na testamento na totoo ang Panginoon sa buhay nila. So tumayo po tayong lahat at basahin po natin ang ating talata ngayong umagang ito. Colossians chapter 4, 7 to 18. Ang ating titulo po ng ating pag-aaralan is More Than a Companion. More Than a Companion. Basahin po natin Colossians chapter 4, 7 to 18. Tychicus, a beloved brother,
faithful minister and fellow servant in the Lord, will tell you all the news about me. I am sending him to you for this very purpose, that he may know your circumstances and comfort your hearts. With Onesimus, a faithful and beloved brother who is one of you, they will make known to you all things which are happening here. Aristarchus, my fellow prisoner, greets you with Mark, the cousin of Barnabas, about whom you received instruction. If he comes to you, welcome him. And Jesus, who is called Justus, these are my only fellow workers for the kingdom of God, who are of the circumcision. They have proved to be a comfort to me. Epaphras, who is one of you, a bondservant of Christ, greets you, always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God. For I bear him witness that he has a great zeal for you, and those who are in Laodicea, and those in Hierapolis. Luke, the beloved physician, and Demas greet you. Greet the brethren who are in Laodicea, and Nymphas, and the church that is in his house. Now when this epistle is read among you, see that it is read also in the church of Laodiceans, and that you likewise read the epistle from Laodicea. And say to Archippus, take heed to the ministry which you have received in the Lord, that you may fulfill it. This salutation by my own hand, Paul, remember my chains. Grace be with you. Amen. Tayo po muna ay saglit na manalangin sa ating Panginoon. Ama naming makapangyarihan sa lahat, muli po maraming salamat sa panibagong buhay na muli mong ipinagkaloob sa amin. Tunay nga po na ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti. Nais mo po kaming pagpalain sa aming mga buhay, Panginoon. At idinako mo kami sa lugar na ito upang makinig, upang mag-aral, upang umawit ng papuri at pasasalamat sa inyong pangalan. Tunay nga po, O Diyos, na ikaw lamang ang aming sasambahin ngayong umagang ito. Panginoon, ihanda mo po ang puso namin. Dalangin po namin na bigyan mo kami ng bukas na puso at bukas na isip upang matanggap namin ang inyong salita ng may kaligayahan sa aming puso. At upang magawa din namin, Panginoon, ang nais mong ipagawa sa amin. Lord, we humble ourselves, declaring our dependence of you, Lord God. Alisin mo po, Panginoon, ang mga bagay na nakakadistract sa amin ngayong umaga ito. At ang dalangin po namin ng aming mga puso at isipan ay mag-focus lamang sa inyo, Panginoon. Ito po ang aking dalangin, Lord. Itago mo po ako sa iyong banal na dugo. In Jesus' name, amen. Amen. Pwede po tayong maupo? Susubukan po nating pag-aralan ang mga karakter ng bawat isang kasama ni Pablo. At ang dalangin ko po ay matuto tayo sa pamamagitan ng kanilang buhay. Umpisahan po natin sa una. Ang kaibigan ni Pablo na si Tychicus. No, yung iba po ay Tychicus. Tychicus, the man with a servant's heart. Tandaan niyo po, the man with a servant's heart. Bakit ko po nasabi? Sabi dito sa Colossians chapter 4, 7-8. Tychicus, a beloved brother, faithful minister and fellow servant in the Lord, will tell you all the news about me. I am sending him to you for this very purpose, that he may know your circumstances and comfort your hearts. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan na Tychicus ay mapalad o fortunate sa Ingles o privilege. Yan po ang ibig sabihin yan. Kung titingnan natin ngayon ang buhay ni Tychicus, ay talaga namang masasabi natin na siya ay naging mapalad. Di po ba? Dahil makasama mo lang si Pablo sa iyong buhay, talaga namang ikaw ay mapalad. Ikaw ay blessed. Ikaw ay privilege. Kung titingnan po natin ang Biblia, 5 beses na nabanggit ang pangalan ni Tychicus. Ngunit, sa tuwing binabanggit ang kanyang pangalan, maiksi lamang ang patungkol sa kanya. Makikita natin ang taong ito sa kabanatang 20 o chapter 20 ng Acts. No, chapter 20 verse 4. Ito
ang bahagi na kung saan nasa Efeso si Pablo, na kung saan nais niyang mangolekta ng tulong galing sa simbahan ng mga hintil, kung inyong matatandaan yung kwento na yun. Na kung saan dadalhin din naman ito ni Pablo sa mga mananampalataya sa lugar ng Jerusalem, o yung believers in the Jerusalem. At noong pabalik na sa Jerusalem si Pablo, meron siyang isinama na kaibigan galing sa simbahan ng mga hintil, Gentile believers. Yan po ay si Tychicus. Yan po siya. Acts 20, verse 4, makikita natin kanyang pangalan. And Sopater of Berea accompanied him to Asia, meaning Paul. Also Aristarchus and Secundus, grabing mga pangalan, ano? May mga kilala ba kayong gantong pangalan? Talagang challenging, ano? Of Thessalonians, and Gaius of Derbe, and Timothy, and Tychicus, yan po siya. And Trophimus of Asia. Grabe na talaga. Nung binabasa ko ito, talaga namang na-challenge ako. Ano? Nakita natin na naging kasama ito ni Pablo pagbabalik niya sa Jerusalem. No? Yung pagbibigay niya ng tulong. At noong isinulat niya yung libro ng Colossians. Sapagkat nagpasalamat din siya sa taong ito. Sabi po dito sa Tito, talatang 3, o Titus 3, chapter 12. Wala po sa inyong PowerPoint. Pero dito po, sabi, when I send Artemas to you, or Tychicus, be diligent to come to me at Nicopolis, where I have decided to spend the winter there. Nais po nating makilala ang taong ito. So, ang ginawa ko po ay binalikan ko ang mga talata na kung saan nagpapatungkol upang lalo nating maintindihan that this man is have a heart of a servant heart. Na itong si Tychicus ay talaga namang willing na magsilbi sa ating Panginoon. Sa pangalawang pagkakataon na kung saan ay nakakulong ulit si Apostol Pablo, ay makikita pa rin natin ang pangalan ni Tychicus. Kung ating susundan ang buhay niya, makikita nating nag-uumpisa siya bilang isang mensahero, messenger, hanggang sa naging, kumbaga substitute o pamalit sa mga dakilang leader ng simbahan ng mga hintil o yung simbahan ng mga mananampalataya. Naging replacement siya, ika nga. Well, para po sa akin, yun ang mga tao lamang na may tamang puso ang makakagawa niyan. Yun bang willing to serve God? Yun lamang pong mga tao na ang puso ay para sa Panginoon ang makakapagsilbi para sa gawain ng Panginoon. At ayan po ang naging puso ni Tychicus. Mayroon siyang servant's heart. Alam niyang gagamitin siya ng Panginoon at alam niyang kailangan niyang gampanan ang naisin ng Panginoon sa kanyang buhay. Kung ano man ang ipagawa ng Diyos, nandun siya. Now, later on, what we can see in the last letter of the Apostle Paul, na 2 Timothy, makikita din natin ang kanyang pangalan. And Tychicus I have sent to Ephesus. Ano ba ang background nitong verses na ito? Sa pagkakataon pong ito, sa 2 Timothy, nais ni Pablo na makasama si Timoteo. No? At posible lamang yon kung mayroong hahalili kay Timoteo sa Efeso, na kung saan siya ay pastor sa Ephesians, sa Church of Ephesians. At yun nga ang nangyari. Sa talatang ito, sino ang ipinadala ni Pablo? Sino? Ang ating pinag-aaralan, no? Si Tychicus ipinadala niya. Kung babasahin natin, may pagkakataon din na tumulong siya sa ministeryo ni Titus. Naging mensahero, naging pastor. Gumagawa, nagsisilbi sa gawain ng Panginoon.
Kahit anong ipagawa sa kanya, ginagawa niya. Bakit? Sa tingin ko, isa lamang ang dahilan. Sapagkat ang kanyang puso ay puso ng paglilingkod. Napag-aralan natin yung katangian ng isang bagong tao. Kung ating babalikan yung ating mga previous lessons, our new life in Christ. And this is the testimony that if our life had been risen with Christ, tayo ay binuhay ng muli, bibigyan niya tayo ng panibagong puso. Puso na handang maglingkod sa Kanya. Naiintindihan niya kung papaanong pagsilbihan ang Diyos sa kanyang buhay. Naging alipin siya ng Diyos, kagaya ni Pablo. Sapagkat ginawa na ang Diyos na Panginoon. Hindi lang tagapagligtas, kundi Panginoon at tagapagligtas na kanyang buhay. Naging tapat siya kay Pablo kasi isang rason lamang. Dahil naging tapat siya sa Diyos. Ngayon ang tanong sa atin, mga kapatid. Kung titingnan natin ang ating mga puso, ganun din kaya ang ating tugon sa tuwing tayo ay inuutusan ng Panginoon na sumunod sa Kanya? Wala ba tayong pag-aalinlangan na sumunod? O iniisip natin, ano ba sa akin dyan? O iniisip natin, ano bang mapapala ko dyan? Kung ako ay magsisilbi sa Diyos, anong makukuha ko sa church? Kaysa isipin natin ano ang maibibigay ko sa Panginoon. Yun po ang susi ng pagkakaroon ng servant's heart. Ano ang maibibigay ko sa aking Diyos? A heart that is willing. A heart of service. Sa verse 8, sabi po dito, makikita natin ang dahilan ng pagpapadala ni Pablo kay Tychicus. Sabi sa verse 8, I am sending him to you for this very purpose, that he may know your circumstances and comfort your hearts. Simple lamang ang misyon ng taong ito. Ipaalam sa mga taga-Kolosas ang kalagayan ni Pablo at malaman din ang kalagayan ng mga kapatiran sa Kolosas. Hindi lang yon. And comfort your hearts. Maging kalakasan sa mga mananampalataya sa Kolosas. Kung titingnan po natin si Tychicus, simpleng tao lamang. Wala tayong nakikitang credentials, walang doctor's degree, hindi nagseminaryo, no particular heritage, wala tayong nakitang sermon niya, o kataruan niya. Wala siyang espesyal na talento. Wala siyang kakayanan na espesyal. Ngunit anong meron siya? Puso na handang magsilbi sa Panginoon. Kaya nga sa verse 7, paano siya tinukoy ni Apostol Pablo? A beloved brother, sabi niyang ganyan. Mahal na kapatid, meaning one of the family. Kaisa. A faithful minister. Tapat na alipin. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng minister? Yan po ang word na diakonos. Na diakonos. Ibig sabihin, servant. Yan po ang ibig sabihin ng diakono. Servant. Hindi leader, kundi servant leader. And he is a faithful servant. He never attained prominence. Anong ginawa niya? Nagsilbi lamang. He just served. Ano pa? A fellow servant or slave in the Lord. Yan po ang salitang sundulos, which means a bond servant. A fellow bond servant to Jesus. His heart is just willing to serve God. The man with the servant's heart. At ang dalangin ko po,
na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng ganitong puso. Na hindi na pinipilit ng D-group leader, mag-join ka naman sa ministry. Ano? Mag-join ka naman sa Bible study. Hindi pinipilit ng pastor, kundi kusang loob na naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, dito sa ating simbahan, no, we encourage volunteers to do the ministry of God. Why? Sapagkat tayo po ay naniniwala that if we are doing ministry for God, we are fulfilling His will in our lives. At hindi po yung ministry yung importante sa Panginoon. Sa tingin ko po, yung puso ng bawat isa. I pray that all of us will have a servant hearts. Pangalawang tao na kasama ni Tychicus. Ito po si Onesimus. Hindi po ito yung nabibilhan ng mga barong sa mall. No? Pero magkapangalan sila. Hindi po ito yung brand ng barong. Siya po ay tao. No? A man with a renewed heart. Onesimus. Sabi po sa verse 9, with Onesimus, a faithful and beloved brother who is one of you, they will make known to you all things which are happening here. Mga kapatid, alam niyo po, no, mabuti talaga ang Diyos. Alam naman natin lahat yan. Na kahit na ikaw ay may mapait na kahapon, merong karanasan sa buhay, alam niyo po, patuloy ka pa rin niyang mamahalin. Hindi lang yon. Patuloy kanyang gagamitin sa kanyang kaharian. Ito po ay naging totoo sa buhay ni Onesimus. Tingnan natin ang kanyang background upang makita natin that Onesimus is a man that has a renewed heart. Isinulat po ang Colosas para sa mga taga-Colossians o Colose. At ang libro para kay Philemon ay isinulat naman para sa isang pamilya na naandoon sa lugar ng Colossians. No, ang libro ng Philemon ay isinulat sa pamilya. Hulaan niyo po kung sinong pamilya, kaninong pamilya? Kay Philemon. Ganun lang kasimple. Na kung saan itong taong ito ay leader ng Colossian Church o isang leader ng Colossian Church. Mahal niya ang Panginoon at kasama niyang naglilingkod sa simbahan ang kanyang pamilya. Philemon was a convert of the Apostle Paul. At sabihin nating may kaya ito, no? May kaya itong mamang ito sa buhay. At meron siyang mga pagmamayari. At alam niyo po, dati, pati ang mga alipin, no, itinuturing nilang pagmamayari nila. Kapag ikaw ay alipin ng isang amo, ang amo mo ang nagmamayari sa iyo. At isa sa kanyang alipin, no, isa sa alipin ni Philemon ay si Onesimus. No? Yan po ang background ni Onesimus. Ngunit si Onesimus ay tumakas sa poder ni Philemon. Ayaw niyang maging alipin ni Philemon. At alam niyo po kung anong parusa mayroon ang alipin na tumatakas nung panahon na yon. Ang parusa po ay ang kanyang buhay. Runaway slaves were executed during those days. Tumakbo si Philemon, tumakas si Onesimus kay Philemon, at alam niyo kung kanino siya napunta? Amazing. Kay Apostol Pablo. Tumakas siya papuntang Roma at nagkataon na andoon si Apostol Pablo preaching the gospel of Christ. And you know what? Paul also led Philemon's runaway slave to a relationship with Christ. Isn't that amazing? Napakaraming tao sa Roma nung panahon na yon. Ngunit, idinako siya ng Panginoon kay Pablo. Amazing God. Ngunit sa iba, sinasabi, ay, nagkataon lang. Kung hindi nila kilala ang Panginoon.
Paul writes the letter of Philemon and sends Onesimus to bring that letter. Akalain nyo? No? Sa dinami-dami ng tao, si Onesimus pa ang magdadala ng sulat sa dati niyang amo, na kung saan siya ay tumakas. Kung kayo, si Onesimus, no? Ano ang inyong mararamdaman? Apostol Pablo naman. Huwag ka namang magbiro ng ganyan. No? Pinatawad ko na siya pero ayoko siyang makita. Tama ba? Tunay ba ang pagpapatawad? Hindi, no? Kung ako si Onesimus, nako, siguro ay talagang tatanggi ako. But not Onesimus. Why? Because that guy, that man, has a renewed heart. Nabago na ng Panginoon ang kanyang puso. He may gone away a slave, but he's coming back a brother. And he is willing to be a servant because now he is a brother in Christ. Amazing. And what does Paul say about Onesimus? Sinabi ba ni Pablo si Onesimus, a runaway slave. Ganun ba nakita ni Pablo? Hindi. Sinabi dito, Onesimus, a what? A faithful and beloved brother. Wow. Tapat at minamahal na kapatid. Tunay nga, no? Mga kapatid, mga kaibigan, na ang nakaraan natin kay Kristo ay talagang nakaraan na. Babaguhin at babaguhin ang puso natin ng ating Panginoon kung papahintulutan natin siya na baguhin ang ating puso. Naging totoo po yan sa buhay ni Onesimus sa Colossians chapter 2, verse 13. Yung ating pinag-aralan. Sabi dito, and you, being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He has made alive together with Him, having forgiven you all trespasses. Mga kaibigan, mga masugid na taga-subaybay, parang radyo lamang, ano? Mga tagapakinig, lahat po tayo ay may nakaraan. Lahat po tayo, sabihin na nating may mapait na karanasan. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, na sa mata ng Diyos, kahit gaano kapait ang iyong nakaraan, yan po ay nakaraan na. Para sa Diyos, past is past. Sabi nga. Ngunit, nais gamitin niya ng Diyos ang iyong nakaraan, nais gamitin upang o para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Nais niyang gamitin ang iyong nakaraan upang mapalaganap ang kanyang kaharian. Si Onesimus ay isa lamang buhay na patotoo that if any man is in Christ, he is a new creation. The old things are passed away, behold, all things are new or become new. Si Onesimus po, no? Isang patotoo sa kapangyarihan ng Diyos na magbago ng buhay ng tao. Kung ang taong ito ay tunay na susuko sa Kanya. Onesimus, a man with a renewed heart. Paano siya binago? Makikita natin sa Philemon chapter 1, 10-16, sabi dito, that I appeal to you for my son, Onesimus. Ganyan na po in-address ni Apostle Paul, si Onesimus. No, anak niya sa pananampalataya, si Onesimus, who became my son while I was in chains. Formerly, he was ano daw po? Useless to you. Ibig sabihin kay Philemon, no? But now he has become useful both to you and to me. I am sending him. Tingnan nyo itong sinabi ni Pablo. Malalim ito.
who is my very heart. No? A changed man. My very heart, back to you. I would have liked to keep him with me so that he could take your place in helping me while I am in the chains for the gospel. But I did not want to do anything without your consent, so that any favor you would not seem forced, but would be voluntary. Perhaps the reason he was separated from you for a little while was that you might have him back forever, no longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. He is very dear to me, but even dearer to you, both as a fellow man and as a brother in the Lord. Onesimus, a man who has a changed heart, a renewed heart. Naintindihan ni Pablo si Onesimus. Bakit? Dahil meron ding nakaraan si Apostol Pablo. Alam naman natin yan. No? Mapait na nakaraan. Makasalanang nakaraan. Paano magiging totoo ito sa buhay mo, kapatid? No? Kung si Onesimus ay binago ng Diyos, sa papaanong paraan sa tingin mo ikaw ay babaguhin ng iyong Diyos? Are you willing to put your past behind and move on with your new life in Christ? Or you still allow your past to hunt you? Hindi natin tuluyang maibigay at maisuko ang ating buhay sa kadahilanan na iniisip natin ang ating nakaraan. At iniisip natin, hindi yata akong kayang patawarin ng Panginoon sa aking nagawa. Hindi po. Kayang baguhin ng Panginoon ang iyong puso. Ang resulta sa buhay ni Onesimus, kung titingnan natin ang kanyang buhay, he became a pastor of the Colossian church. At nakakatawa, naging pastor siya ni Philemon. Na kung saan, dati niyang amo. Hindi po ba? Napakagandang katapusan. From runaway slave to a committed follower of Christ. Pero, posible lamang iyon kung naisuko mo na ang buong buhay mo sa Diyos. Kung ang puso mo ay binago ng tuluyan ng Panginoon. Amen? Onesimus, the man with a renewed heart. Tingnan natin ang pangatlong tao. Si Aristarchus. Gusto niyo bang ipangalan ang anak ninyo sa ganyan? Ano? Sa bagay, kung malalaman niyo na ngayon at kayo ay buntis, ako, magandang pangalan niya tayo, Aristarchus. At ang kanyang palayaw, Aris. Bakit? Siya, the man with a compassionate heart. Anong ibig sabihin ng compassionate? Ibig sabihin, concerned heart. Yung puso niya ay may malasakit. Puso na kung saan nararamdaman ang sakit na nararanasan ng mga tao sa kanyang paligid. Puso na madaling makiramay sa kapwa. Yung bang heart that sympathize. A heart that understands. Paano natin nasabi na mayroong ganyang puso si Aristarchus? Mukhang yung pangalan niya ay talagang machong-macho, ano? Pero yung puso niya, compassionate. Tingnan natin, sa talatang 10, verse 10, sabi dito, Aristarchus, my fellow prisoner, greets you. Ganyan lang po, inesplika o pinaliwanag ang buhay ni Aristarchus. Ngunit kung titingnan natin at pag-aaralan natin ang kanyang buhay, siya po ay fellow prisoner ni Apostle Paul. Isang Hudyo, ang taong ito, at makikita po natin siya sa Acts, o mga gawa, sa chapter 19, verse 29. Sabi po dito, so the whole city was filled with confusion and rushed into the theater with one accord, having seized Gaius, and sino po?
Aristarchus, Macedonians, Paul's travel companions. Tingnan natin sa Acts 27, makikita din natin ang kanyang pangalan, lalong-lalo na sa verse 2. So, entering a ship of Adramyttium, we put to sea, meaning to sail along the coast of Asia. Aristarchus, present na naman siya, a Macedonian of Thessalonica, was with us. Sa Acts 19, kung saan nagkagulo at nahuli nga ang mga tao na sina Gaius at Aristarchus, nakita na lang nila ang kanilang sarili na nakakulong sa isang preso. Nakilala sila na kasama ni Pablo sa pagmiministeryo, kaya sila ikinulong. Sa Acts 27, yung ating binasa, sa pagsakay ni Pablo ng barko patungong Roma para litisin, ay naging kasama din niya ang taong ito. Acts 27 verse 2 says, when Paul got in the boat, present ang taong si Aristarchus. Ang tanong, had Aristarchus been with him through all the imprisonment? Very possible. The time he identified with Paul in the city of Ephesus, yung nahuli siya, and escaped from the riot and went to Jerusalem, from that time till now, kung saan nakakulong pa rin, o pangalawang imprisonment ni Apostle Paul, makikita natin ang kanyang pangalan. And Paul calls him my fellow prisoner. Saan pumapasok yung kanyang puso na merong malasakit? Dito po, sapagkat naiintindihan niya si Pablo. Bakit kamo? Nararanasan niya ang nararanasan ni Pablo. That's why he is able to sympathize with Paul. Hindi niya iniwan si Apostol Pablo. Sabi ng mga scholar, may pagkakataon na siya ay pwede nang palayain. Ngunit, hindi siya lumaya. Ngunit sinamahan niya si Apostol Pablo sa kulungan. Bakit? Sapagkat alam niyang kailangan siya ni Pablo. He was a man with a compassionate heart towards Paul. May tawag tayo sa ganyang mga tao, a burden bearer. May kilala ba kayong mga ganyan? A burden bearer. Halos lahat ng problema ay talagang gustong-gusto niyang hawakan. No? Bakit? He is a burden bearer. His heart is compassionate towards others. Kailangan nyo ba ng ganyang tao sa inyong buhay ngayon? Alam niyo po, ang dalangin ko na hindi natin hanapin yung ganyang tao, kundi tayo mismo maging ganyan ang ating puso towards others. Able to sympathize with others. Putting ourselves in the shoes that we may fully understand other people. Be the man and woman for all seasons. The good and the bad weather friend. Hindi lang good weather friend, but also a bad weather friend. Alam niyo po, ako ay nagpapasalamat sa mga tao na kung saan nung oras na kailangan ko ang kanilang suporta, ay naandyan sila. Kaya nga po siguro, ako rin ay nakakatulong sa ibang tao. Nakakapag-encourage din tayo sa ibang tao sapagkat nakatanggap ako ng encouragement sa ibang mga tao. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat merong iilan na talagang tinutukan ang aking paglago bilang Kristiyano. Sapagkat ang puso nila ay may pusong malasakit sa kapwa. Lalong-lalo na ang kanilang kapatid sa Panginoon. Kaya nga siguro ako ay meron ding malasakit sa ibang tao sapagkat naintindihan ko kung papaanong bigyan ng malasakit ang aking sarili. You cannot share what you don't have. And Aristarchus,
is compassionate because God is compassionate in him. A man that has a compassionate heart. Yung ibang kasama ni Pablo, sino naman? Si Mark. O sa Tagalog, Marcos. The man with a humble heart. Colossians 4:10. With Mark, the cousin of Barnabas, about whom you receive instruction, if he comes to you, welcome him. The man with a humble heart. Let me explain. Bakit ko po nasabi? Well, kailangan siguro nating tingnan din ang buhay ni Marcos para natin makita ang katangian ng kanyang puso. Kung naalala niyo po ang istorya sa Aklat ng mga Gawa or Acts, noong nagsisimula pa lamang si Pablo sa kanyang ministeryo, may kasama siya na nagngangalang Barnabas. At meron silang katulong o kasamang isang lalaki. At yan po ay nagngangalang John. At ang John na yon, at si Mark ay iisa. Sabi po dito sa Acts 13:5, and when they were at Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews, and they also had John. Sa ibang version po, John Mark, as their helper. At ayun po si Mark. Sa ibang version, sabi diyan, John Mark, naging kasakasama nila ito. Ngunit sa verse 13 ng Acts, chapter 13, verse 13, ito po ang account ni Mark. Now when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga in Pamphylia, and John, which is Mark, anong nangyari daw po? Departing from them, returned to Jerusalem. Alam niyo po, ang lugar ng Pamphylia ay ang lugar na kung saan maraming mga bandits. Kumbagay, maraming mga loko-loko. Maraming mga goons, kumbaga. At nung nalaman ni John o ni Mark, nung nalaman ni Mark na sila ni Pablo ay dadaan sa lugar na ito, anong ginawa niya? Bumalik siya sa Jerusalem. In short, iniwan niya si Pablo at si Barnabas at bumalik sa Jerusalem. He abandoned Paul. Nagbago ang isip nung malaman ang sitwasyon ng kanilang ministeryo. Hindi po ba marami din sa atin na ganyan? Nung sumuko o sinuko ang buhay sa Panginoon at nalamang, napakahirap palang mamuhay bilang isang Kristiyano, hindi ba may tendency din tayo na tayo ay bumalik sa ating pinanggalingan? May mga pagkakataon sa ating buhay na kung saan, nang makita natin ang kahirapan, meron bang tendency ang ating puso na bumalik? Ngunit tingnan niyo ang puso ni Mark. At yung action na yan, yung pag-iwan ni Mark kay Paul, ay nagkaroon ng isang problema. Makikita natin sa Acts 15:37-38. Now Barnabas was determined to take them John, called Mark. But Paul insisted that they should not take with them the one who had departed from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. Nung sabi ni Barnabas, isama natin si Mark sa ating ministeryo ulit, anong reaksyon ni Paul? Hindi ka ba natuto? Hindi ba't yan din ang umiwan sa atin? At nagkaroon ng diskusyon sa verse 39 ng Acts. Then the contention became so sharp that they parted from one another, and so Barnabas took Mark and sailed to Cyprus. Kinuha ni Barnabas si Mark. Bakit? Isang reason lang, pinsan niya si Mark. Siyempre, kadugo. Hindi ba? Ngunit sabi ni Paul, mag-split na lang tayo. Sumama kay Barnabas at ako ay gagawa ng ministeryo. Hindi ko po alam kung ano ang nangyari kay Mark
sa puntong iyon. Pero naniniwala po ako na may nangyari sa kanyang buhay. Isa ang sigurado, binago ng Diyos ang kanyang puso. At marahil sa kanyang pagpapakumbaba, His humility, una sa Panginoon, at pangalawa sa mga taong nasaktan niya, kasama na rin si Pablo. Ang kanyang pangalan ay isinulat muli ni Pablo upang bigyang halaga sa pagsulat niya ng libro ng Kolosas. Alam niyo po, ang mga mapagkumbabang tao lamang ang may kakayanan na bumalik sa Panginoon. Purihin ang Diyos sapagkat ang ating Diyos ay ang Diyos na mapagpasensya. Diyos na kung saan magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon na tayo ay makabalik sa Kanya. Sabi po dito sa verse 10, kung ating babalikan, about whom you receive instructions, if He comes to you, welcome Him. Sa tingin ko, isang reason lang po kung bakit nasabi ni Paul sa mga taga-Kolosas ang talatang iyan. Dahil merong bahid ng pagdududa ang mga taga-Kolosas. Pag nakita nyo ang taong nagngangalang Mark, tanggapin nyo na siya. Bakit? Sapagkat siya ay binago na ng Panginoon. Welcome him, sabi niya. Sabi po dito sa 2 Timothy 4:11, only Luke is with me, get Mark, and bring him with you, for he is useful to me for ministry. Ito po ang sulat, yung 2 Timothy, na kung saan nalalapit na yung buhay ni Apostol Pablo. At nagbago ang tingin niya kay Mark. No? Naging kagamit-gamit si Mark sa ministry. At kung titingnan po natin si Mark at kung ating aalamin kung sino siya, isa lang po ang inyong iisipin. This is the same Mark that wrote the Gospel of Mark. Isa sa mga tao na binigyan ng pribilehiyo na isulat ang 4 na Gospels sa Biblia. At hindi ko ma-imagine sapagkat sinulat ni Mark itong talatang ito sa kanyang libro. When he had called the people to himself, with his disciples also, he said to them, whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the Gospels will save it. Friends, there is a second chance in God's kingdom. There is a future for failures. Paul had one and he had a great failure. But praise God, sapagkat binagong muli ng Panginoon ang puso ng taong nagtiwala sa Kanya. Praise God that He loves us unconditionally. Why? Because we failed many times. But God is just there waiting for us. And if we allow Him, He is more than willing to restore us. Amen? Just like the heart of Mark. That's why I said, Mark is the man with a humble heart. Next, sa listahan, napakaraming kaibigan ni Paul. No? Ito po, si Jesus Justus. Sino po ang pangalan? Sino po ang tao ditong pangalan Jesus? Huwag niyo nang itaas ang inyong pangalan. No? Isa lang po ang sigurado. No? Kapag meron kang pangalang Jesus, napakahirap ipamuhay ang iyong pangalan. No? Napakahirap. Ngunit itong taong ito ay nagngangalang Jesus Justus. And he is the man with a committed heart. Makikita natin sa verse 11. Jesus, who is called Justus, these are my only fellow workers for the kingdom of God, who are of the circumcision. They have proved to be a comfort to me. Sinabi ni Paul that they are my only fellow workers
for the kingdom of God, which belongs to the circumcision. Ibig sabihin ni Paul, yan pong si Jesus Justus ay isang Jew na kung saan pinili niyang sumunod kay Pablo kaysa makinig sa sinasabi ng karamihan ng mga Hudyo. By the way, sino nga ang nagpakulong kay Pablo? Ang mga Hudyo. Karamihan ng mga Hudyo. Ngunit si Jesus Justus, ay pinili niya na i-commit ang kanyang sarili ultimately sa Panginoon. At hindi sundin ang karamihan. Bakit? Sapagkat ang kanyang puso ay committed sa kanyang Panginoon. Marami po sa ating mga Kristiyano, hindi po committed ang puso. Committed po ang utak. Makitid pala. Why? Because we think God is just a God. No? Ay, yung ibang Panginoon na maliit, with small letter G. Maliit lang siya sa buhay ko, kaya hindi ko i-commit ang buhay ko sa Kanya. You know what? Jesus Justus sees Jesus as the God of his life. That's why he is willing to commit his life, even though others will not. But he is more than willing to commit his life. He is more than willing to associate himself with criminals. Dahil si Apostol Paul ay nasa kulungan at ang tingin ng tao sa kanya, siya ay kriminal. This guy is not afraid of persecution, but willing to stand for the truth. Willing po siya, na i-reject ng kanyang mga kaibigan dahil sa pananampalataya niya sa kanyang Panginoon. Karamihan po sa atin, you are afraid to stand for the truth because you want to protect your reputation more than the name of God. You are not committed to God. That is why when you look into your life, you can see that you have done many compromises in your life. For the sake of your name, for the sake of your position, for the sake of your pride. But not Jesus Justus, a committed follower of Jesus Christ, who has a committed heart in service to Him. My encouragement, learn from this man. Isang beses nga lang siya nabanggit, Jesus Justus. And yet, his example is tremendous. He was willing to walk away from the opinions of people and take a stand with Jesus Christ no matter what it cost. And what a heart. Jesus Justus. Next, sa listahan ni Paul, sa kanyang mga kaibigan, is si Epaphras, the man with a purposeful heart. Verse 12, Epaphras, who is one of you, a bondservant of Christ, greets you, always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God. For I bear him witness that he has a great zeal for you and those who are in Laodicea and those in Hierapolis. Kung titingnan po natin ang account ni Epaphras, siya lang naman po, this man knows his purpose. His heart is for his people. Siya po ay persistent. Siya po ay determinado. Siya po ay may focus sa kanyang buhay. By the way, si Epaphras po ang founder ng church ng Colossians. Siya po ay ang pastor ng Colossians. Pumunta po siya sa Rome, probably, upang sabihin kay Paul ang nangyayaring kaguluhan sa kanyang simbahan
na kung saan yung mga false teachers ay nagtuturo ng kamalian. Sabi po dito, He is always laboring fervently for you in prayers. Well, if you are a pastor, that is the heart of the pastor. That is the very purpose of him being the pastor for Colossians. And I believe that every desire of a Christ-fearing or Christ-fearing pastor is a desire that his congregation will stand perfectly, will stand complete, will be mature, perfect before God. Will be convinced and assured. Yung bang sigurado ka sa iyong pananampalataya kay Kristo. At alam niyo po, ma-achieve lamang natin yan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang pagiging kumpleto natin ay na kanino? Na kay Kristo Jesus. Another man, Luke, the man with a dedicated heart. Luke, the beloved physician. Alam niyo po, hindi ko na masyadong i-explain si Luke. Sapagkat kilala natin ito. Kung gusto mong makilala si Luke, just look at Luke. Ano? At makikilala niyo siya. Siya po ay isang doktor. Paano ko po nasabi na ang kanyang heart ay dedicated? Sapagkat, Luke is a great illustration of a man who had a specialty to offer. But he gave his specialty to God. And God took his specialty and gave him back a privilege he never dreamed would happen in his life. And what is that privilege? To write the letter, one of the Gospels. And that is the Gospel of Luke. Doktor siya, ngunit ginamit niya ang pagkadoktor niya, ang kanyang profesyon, upang bigyan ng kaluwalhatian ang Panginoon. Alam niyo po, maraming mga profesional sa atin ngayon. Ngunit ang kanilang professionalism ay hiwalay sa kanilang Christianism. Trabaho lang. Alam niyo po, hindi natin pwedeng ipaghiwalay ang buhay natin sa ating trabaho at ang buhay natin sa ating Panginoon. Just like Luke, he used that specialty. He used that profession to glorify God in heaven. Why? Because his heart is a dedicated heart. Not dedicated for his work or dedicated in his profession, but dedicated to give glory and honor to God. Yan po si Luke. Huling tao na itinuro, o sinabi sa atin ni Apostol Pablo ay si Demas, a man with a carnal heart. Ano ba yung carnal? Worldly. Alam niyo po, at the end of the book of Philemon, sa verse 23, talks about Demas. Paul commented him as, kung titingnan niyo po sa Philemon, huling-huling verse, isang chapter lang po yung Philemon. Huling-huling verse, makikita niyo po na siya ay fellow worker. Napakaganda, no? It sounds good. But the sad thing about him, we will find in 2 Timothy chapter 4, 9 to 15. Sabi dito, be diligent to come to me quickly, sabi niya kay Timoteo. For Demas has forsaken me, having loved this present world, and has departed from Thessalonica. Crescens for Galatia, Titus for Dalmatia. Ano po ang nangyari kay Demas? He loved the world more than he loved God. Hindi niya nakita na isang pribilehiyo ang magsilbi sa Panginoon. Ngunit
ako naniniwala na nakita niya ang pagsilbi sa Panginoon ay isa lamang burden sa kanya. That's why I entitled him, The Man with a Carnal Heart. Why? Because he abandoned his faith with God. Because he is easily lured by the deceitfulness of the riches of this world. Friends, you don't have to look at outside for Demas. All you have to do is to look at yourself and look for that Demas tendency in your heart. Which I know all of us have. Meron po tayo niyan. Demas tendency. All we must do is surrender our hearts to God. Salikskin po natin ang ating mga puso. Colossians 15 to 17. Ito po, hindi ko na po babasahin for the sake of time. Ngunit ito po ay isa lamang parang hi and hello ni Apostol Pablo sa church sa Laodicea. Sapagkat ang sulat sa Colossians ay siya rin namang gusto niyang nais niyang basahin din sa church sa Laodicea. So kinamusta niya ang mga tao sa Laodicea. Pero ito ang aking nais na iiwan sa inyo. Ang huling talata sa libro ng Colossians. Sabi dito, I, Paul, write this greeting in my own hand. Remember my chains. Grace be with you. Anong sabi ni Paul? I'm writing my own name now. Bakit? Pinirmahan ko itong sulat na ito upang malaman ninyo na ito ay authentic. And you know what, brothers? Remember my chains. Ano ibig sabihin? Don't forget me. Bakit? That is an illustration of Paul's hardship for them and an encouragement to them to pray for him. At sa bandang huli, grace be with you. Why? Because Paul always ended it with the acknowledgement that all of this is only possible by the grace of God. All that we have learned in the book of Colossians is only possible by the grace of God. Now, brothers and sisters, ano ngayon sa atin ito? Question. Are you doing your part in God's kingdom? Napakaraming kaibigan ni Paul. Iba't ibang roles. Iba't ibang uri ng puso. What kind of heart you have right now? And I pray that you always result like in the prayer of David. Create in me a pure heart, O God. Create in me a heart that is a servant's heart, a renewed heart, a compassionate heart, a humble heart, a committed heart, a purposeful heart, a dedicated heart, and not a carnal heart. Praise be to God. Let's all pray. Father in heaven, again, we thank you and we praise you for allowing us to go into your word and learn from you. And Lord God, depend on you, on our understanding, Lord. Father, indeed, it is the Holy Spirit that moves mightily in this place, that taught us the things that you want us to know. Father in heaven, we give back all the honor and glory in Jesus' name. Amen and amen.